Dito sa Roma chapter 10 verse 17. Roma chapter 10 verse 17. Kaya't ang panampalata ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. Alam mo kung bakit ipinapangaral si Kristo sa lahat ng bansa? Ang tao ay tumalikod sa kasalanan. Ang tao ay makapakinig at sumampalata sa Kanya. Amen po ba? Ipinapangaral sa lahat ng bansa ang pangalan ni Kristo Jesus. Kasi ang panampalata, bunga yan ng pagkinig. Tungkol kay Kristo. Kaya lahat ng napakinig ng pangaral na yan, dapat mag-response sa pamagitan ng panampalataya kay Kristo Jesus. Kasi napakahalaga po ng panampalataya. Maraming benepisyo ang panampalataya. Amen? Pananalig, pagtitiwala sa Panginoon. Kaya ngayon ang rason kung bakit ipinapangaral ang pangalan ng Panginoon sa lahat ng bansa. Para lahat makapakinig. At lahat sumampalata sa Kanya. Ito sa Roma, chapter 5, verse 1 hanggang verse 2. Ito yung mga benepisyo ng panampalataya. Sapagkat pinawalan sala sa pamagitan ng panampalataya. Sapagkat pinawalan sala tayo sa pamagitan ng panampalataya. Yung panampalataya ng pawalan sala. Inaalis ng kasalanan yung panampalataya. Amen? Kapag may panampalataya ka sa Diyos, naalis ang kasalanan. Kaya pinawalan sala tayo sa pamagitan ng panampalataya kay Kristo. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Sa pamagitan ng panampalataya kay Kristo, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagalak dahil sa pag-asang tayo makabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Amen. Yan po ang resulta ng panampalataya. Meron tayong mapayapang ugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo. At sa pamamagitan ng panampalataya, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagalak dahil sa pag-asang tayo makabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Lahat ng manampalataya makabahagi ng kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Yan po yung dapat i-design natin. Na pagdating ng takdang panahon, ng pagbalik ni Kristo sa mundong ito, makahati tayo sa Kanyang kaluwalhatian. Payon sa lahat ng mananampalataya kay Kristo. Kaya tayo napawalan sa pangitan ng panampalataya. Yan po yung mga benepisyo ng panampalataya. Napawalan sala ang lahat ng may panampalataya kay Jesus Christ. Amen? Marami pong benepisyo yan. Tulad ng Mateo chapter 9, verse 18 hanggang verse 25. Sunod-sunod na verse po yan. Tingnan po natin at basahin yung mga benepisyo ng panampalataya. Habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating na namang isang namang Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap. Lumuhod at nakiusap. Kamatay lamang po ng anak kong babae. Kamatay lamang. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya ay mabubuhay. Yun yung kanyang panampalataya. Kahit patay na. Niwala siya na pag pinatungan ng Panginoon ng kamay ang kanyang anak na 12 years ay mabuhay pa rin. Yun yung kanyang paniniwala. Amen po ba? Habang sila ay naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang
babaeng 12 taong dinudugo. 12 years na dinudugo. Yung babaeng ito, habang naglalakad sila papunta sa bahay ni Jairo. Kasi itong pinuno ng mga Hudyo, si Jairo ang pangalan nito. Dinudugo. At marami na pong doktor ang tumingin sa kanya, ngunit hindi siya gumaling. At hinawakan ang laylaya ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. Yan yung kanyang pananampalataya ng babaeng ito. Na makahawak lang siya sa damit ng Panginoon, gagaling siya. Sa kalagayan niya, napakahirap. 12 years. Ano kaya ang itsura niya? 12 years na duduguin ka. Maaring payat, mahina. At alam mo ba, nagawa niyang makalapit sa likuran ni Jesus dahil sa kanyang panampalataya. Dahil sa ang palibot ng Lord, nagsisiksikan ng napakaraming tao. Kaya iba ang nagawa ng panampalataya. Kaya ka nitong dalhin sa Panginoon. Amen? Kahit gaano man ang mga distraksyon, problema, kapag mayroon ka ng panampalataya, hindi ka mahadlangan. Dahil mayroon kang panampalataya. Hindi yan katulad ng mga kambing, kunting ulan lang, kunting init lang, ayaw na mag-church. Amen po ba? Rain or shine, dapat sasamba tayo sa Panginoon. Hindi tayo mga kambing. Sinabi niya sa kanyang sarili, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya, sinabi, anak, lakasan mong iyong loob. Pinagaling ka ng iyong panampalataya. Yon ang benepisyo ng panampalataya, nagpapagaling. Amen? Kahit hindi na siya ilihan, kahit hindi na siya hawakan ng Panginoon. Kasi ang anointing na Lord, hanggang sa damit, tagos po yan. Kahit sa kanyang damit, may anointing, may power. Ramdam ni Jesus na may kapangyarihan lumabas sa kanya nung hipuin yung kanyang damit. Sabi ni Lord, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong panampalataya. Kaya maraming nagawa ang panampalataya. Amen po ba? Kaya yung inyong panampalataya, dapat iniingatan niyo yan sa inyong mga puso. Huwag niyong hayaan maagaw yan ng demonyo. Amen. Laging manalangin sa Diyos. Lagi i-practice ang panampalataya. Lagi i-practice ang panalangin. Hindi po yung umaasa ka lang sa panalangin ng pastor mo. Hindi yung umaasa ka lang sa panalangin ng iba. Dapat ikaw mismo ay natutong manalangin sa Diyos. Amen. Pagkakita sa kanya ni Jesus, sinabi ng Panginoon, anak, lakasan mo ang loob, pinagaling ka ng iyong panampalataya sa akin. At noon ay gumaling ang babae. Noon din mismo ay gumaling ang babae. Dahil nung hipuin niya ang damit ng Panginoon, ramdam ni Lord, may kapangyarihan lumabas sa kanya. At yun ang kumilos doon sa babae, yung kapangyarihan na yun, upang siya pagalingin sa 12 years na pagdurugo. Hirap na hirap sa kanyang pagdurugo. Sabi doon sa Marcos nga, chapter 5, marami ng doktor at tumingin sa babaeng ito, naubos na yung kanyang ari-ari ang kapapagamot. Ngunit hindi siya gumaling. Bagos lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Ngunit ang mabalitaan niya tungkol kay Jesus, nagsikap siya makalapit kay Jesus Christ. Kaya lahat ng pinagaling, lumalapit talaga yan sa Panginoon. Amen. Kapag lumapit ka sa Diyos, hindi ka tatanggihan ng Diyos. Maniwala ka. Ano man ang pangailangan mo. Karamdaman man yan, problema man yan,
suliranin man yan, hindi ka tatanggihan ng Panginoon. Pag lumapit ka sa Kanya, totoong paglapit. Amen ba ba? Kaya nga yung minsan yung mga nagpe-request, instant. Hindi dahil sa ikaw ay dahil lumalapit sa Panginoon na may panampalataya. At dahil sa panampalataya ng lingkod ng Diyos, gumagaling ang may mga sakit. Alam problema sa mga tao, pag gumaling, nakalimutan agad ang ginawa sa kanila ng Panginoon. Amen po ba? Huwag niyo kalimutan ang ginawa sa inyo ng Panginoon. Marami pong pinagaling dito. Marami pong nakaranas ng kagalingan. Ay huwag mong kakalimutan yan na ikaw ay pinagaling ng Panginoon. Bagkus lago kang lumapit sa Diyos, lago kang manalangin sa Diyos, huwag mong alisin ang iyong panampalataya. Huwag mong hayaan maagaw yan ng demonyo. Kasi pag ang demonyo po kasi binibigyan tayo ng maraming problema, suliranin, kahirapan, pagsubok. At kapag nakapokus ang isip at puso mo sa problema, mapuno ka ng problema. Mapuno ka ng mga suliranin sa buhay. Imbes na punuin mo ang iyong isip at puso ng salitaan Diyos, ang iba ang pumupuno sa iyo, problema, kahirapan, kasalatan, yun ang pumupuno sa iyo. Kapag yun lagi iniisip mo, habang sinasabi mo, narindi na ako, papasukin ka ng pagkarindi. At ang taong narindi, nawala na sa tamang katinoan. Nawala ng kapayapaan. Ay, iwasan niyo magsalita na narindi ka. Kasi papasok talaga sa iyo ang espiritu ng pagkarindi. Kasi in-acknowledge mo na eh. Amen po ba? Iwasan niyo yung ganun. Na magsalita kayo ng mga negatibo. Hanggat maaari maging mapagtimpi ka. Pagdating ni Jesus sa bahay ni Jairo, yung pinuno, nakita niya ang mga taong nagtutugtog ng plota. Ano ba ito yung naglalamay na. At ang mga taong nagkakaingay, sinabi niya, lumabas muna kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lamang at siya ay pinagtawanan nila. Ganun talagang hindi manampalataya. Hindi naniwala sa Panginoon. Para sa kanila nagbibiro lang si Lord. Na hindi patay ang bata kundi natutulog lang. Kaya pinagtawanan nila si Jesus Christ. Mapalabas na ang mga tao, yung mga distraction. Kasi distraction po yung nagpipray ka na may mga hindi manampalataya. Distraction po yun. Nakaka-distract yun. Na may kasama kang walang panampalataya, tapos magpipray ka. Nakaka-distract yun. Kaya pinalabas sila ni Jesus Christ. Na makalabas na mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto. Hinawakan niya ang kamay ng bata at ito'y bumangon. Ang pangyayari ito ay naibalita sa lahat ng lupaing iyon. Ipinamalita ng mga tao na may gumaling yung babae at may binuhay na bata na 12 years. Doon nabantog ang Panginoon ng kanyang pangalan. Dahil sa mga pagpapagaling, dahil sa mga himala. Sa pamagitan ng panampalataya yun. Tingnan mo, patay na. Ayayahan mo pa ang Panginoon na pumunta sa bahay mo at patungan ng kamay ang iyong anak para mabuhay. Kaya yun yung mga panampalataya na hindi kayang tanggihan ng Panginoon. Kaya si Jesus sumama agad. Amen? Makita niyo yung benepisyo ng panampalataya. Kumikilos ang Diyos sa pamagitan ng ating panampalataya. Kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng ating panampalataya. Alam po yan ng Panginoon. Ramdam niya yan. Kasi nung hipuin siya ng babaeng niyo dugo, lumabas sa kanyang katawan ang kapangyarihan niya.
Amen? Ramdam po na kilala po yan ng Panginoon. Amen po ba? Kung wala kang panampalataya, kahit nandiyan ka nakinig, nandiyan yung katawan mo, walang magawa sinod sa iyo. Kasi nakagawa lang ang Panginoon kapag mayroong panampalataya ang tao sa Kanya. May pagtiwala sa Kanya. Yung Gawa chapter 5, verse 12 hanggang 16, maraming ginawang himala ang mga apostol. Nasaksihan ng lahat ng tao sa portiko ni Solomon. Yung mga nakaratay, dinadala sa banig, sa higaan, upang pagdaanan ng anino ni Peter, gumagaling, kahit ng mga masamang espiritu lumalayas, lahat sila ay gumaling sa pamagitan yun ng panampalataya. Kasi hindi mo dadalhin yung sakit mo, may sakit mo daw kung wala kang panampalataya. Nakahilira yung may mga sakit. Kahit yung mga nakaratay sa higaan, pagdaanan ng anino ni Peter, gumagaling. Silang lahat ay pinagaling, kahit na yung mga possessed ng demonyo, gumagaling, lumalaya sa masamang espiritu. Dahil yun sa panampalataya. Kaya ang ministry na mayroong pagpapagaling ay mabilis lumago, dumami. May mga miracles. Amen po ba? Dito maraming pinagaling ang Panginoon. Kaya doon sa mga pinagaling ni Lord, magpakatibay kayo. Lagi kayong lumapit sa Panginoon. Lagi kayong sumamba sa Diyos. Hindi kunting ambon lang. Hindi ka pupunta sa simbahan. Magpayong ka. Kahit bahaya, kaya mong i-overcome. May panampalataya. Walang distraction na obra sa panampalataya. Walang mahirap na bagay pagdating sa panampalataya. Amen po ba? Kaya dalangin ko sa inyo, magkaroon kayo ng revival sa inyong panampalataya. Magkaroon ng sigla. Ibig sabihin ng revival, masigla ang panampalataya. Amen po ba? Hindi kayang hadlangan ang panampalataya ng anumang distraction, anumang pagsubok, anumang kahirapan. Hindi kayang hadlangan yan. Philippians chapter 4, verse 6 hanggang 7. Sabi sa 6, huwag kayo mabalisa tungkol sa anumang bagay. Tayo ba'y nababalisa pa? Totoo ang salita ng Diyos, ngunit ang tao hindi totoo, kaya nababalisa siya. Walang kulang sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay kumpleto. Sa halip, hingin niyo sa Diyos. Sa halip daw, hingin sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan. Kailangan sa pamagitan ng panalangin may pagpasalamat. Kaya ang prayer ay mahalaga rin. Katandim ito ng pananampalataya. Kapag may prayer ka, ito yung ating proteksyon. Napoprotektahan ito yung ating puso at isipan ng panalangin para hindi madistract ng pagkabalisa. Amen ba? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawaan ng tao, ang siyang mag-ingat sa inyong puso at pag-isip dahil sa inyong pag-isa kay Kristo Jesus. Amen? Yung prayer mahalaga. Napoprotektahan ito yung ating puso at isipan para hindi tayo tatabla ng pagkabalisa. Minsan, ang tao problema, pinupuno niya ang kanyang isipan ng mga pag-alala, kabalisahan, problema, takot. Pwede niya pinupuno yung kanyang isip ng salita ng Diyos. Kasi lagi kang handa dapat sa ganun eh. Alam mo lahat ng tao may pagsubok. Dapat handa ka sa mga dating na pagsubok. Amen pa ba? Kapag lagi kang nagpipray, makikita mo na yun sa panalangin mo. At ang panalangin nyo yung proteksyon natin sa ating puso at isipan. Para hindi matablan tayo ng pag-alala, pagkabalisa. Amen?
Huwag niyong ubusin ang inyong isipan sa problema. Po problema ang isipin mo. Kasi nga, lalaki ang problema at liliit ang Diyos sa'yo. Kung ano yung pinupukusan mo, yan ang maging laman ng iyong isip at puso. Amen po ba? Subukan nyo siya, sabi ko sa inyo, at makita nyo kung gaano kakapangyarihan ang panalangin. Pa hindi ka tabla ng pagkabalisa, dapat balot ka ng panalangin. Ang iyong puso at isipan, balot ng panalangin. Kasi ang panalangin, mahalaga yan. Katulad niya ng panampalataya. Amen? Subukan nyo. Pinapractice yan. Kahit nahirapan ka manalangin ka. Manalangin ka na manalangin. Ang problema sa tao kapag nagpipray, kaunti lang, tulog na agad. Kasi pinatutulog ka ng demonyo. Ayaw ng demonyo, manalangin ka. Kasi alam niya ang panalangin ay tinutugon ng Diyos. Amen? Alam niya ang prayer natin bilang mga anak ng Diyos. Tinutugon ng Diyos. Ayaw niya ang tugunin tayo ng Diyos, kaya pinapatulog ka agad. Pag inaantok ka, labanan mo antok. Sabi nga naman, ang espiritu ay laging nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ang espiritu ay laging nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Itong laman na ito mahina. Gusto nito kumain, uminom, matulog. Amen mo ba? Yan ang gusto ng laman. Ang gusto naman ng espiritu, lagi tayong manalangin sa Diyos. Laging buhay dapat ang ating panampalataya. Pa hindi ka tabla ng pagkabalisa, lagi ka manalangin sa Diyos. Araw at gabi ka manalangin sa Diyos. Kahit anumang ginagawa mo, pwede kang mag-pray, manalangin. Hindi hadlang ang gawain, pa hindi ka makapanalangin. Kahit nakahiga ka, nagpipray ka. Hindi ang posisyon ang tinitingnan ng Diyos, kundi ang puso ng tao. Amen pa ba? Nababasa ng Lord ang laman ng puso natin. Kahit nakahiga ka, pwede ka mag-pray. Hindi ang posisyon ang tinitingnan ng Diyos, kundi ang puso natin. Yung motibo natin sa ating panalangin. Yun ang ayaw ng demonyo. Kasi alam niya ang prayer, tinutugon ng Diyos. Kaya ayaw niya mag-pray tayo na mag-pray. Manalangin na manalangin. Amen mo ba? Maging buhay na po natin ang panalangin. Out, gabi tayong manalangin sa Diyos. Kaya may mga taong balisang-balisa kasi pinupuno niyo ang inyong isip at puso ng problema na maalalahanin, mga magdala ng pagkabalisa sa inyong isip at puso. Amen pa ba? Subukan mong punuin ang salita ng Diyos ang iyong isip at puso. Subukan mo punuin ang iyong puso at isipan ng panalangin. Kasi ang panalangin, proteksyon natin. Doon tumutugon ang Diyos sa panalangin. Amen po ba? Kahit nagtatrabaho ka, nagpipray ka. Yung proteksyon ng Diyos sa iyong puso at isipan. Proteksyon ng Diyos sa iyong pamilya. Proteksyon ng Diyos sa church. Ipanalangin natin yung buong bansa. Yung kaligtasan ng mga tao, yung pagsisisit, pagtalikod sa kasalanan. Kaya pasalamat tayo sa Diyos, nagbigay ng kautusan kasi kung wala kautusan, lahat tayo, bagsak sa impyerno lahat. At sinasabi ng kautusan, lahat ng tao ay nagkasala. Kaya pinapangaral ang pangalan ng Jesus Christ sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Ipinapangaral yung pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Lucas 24, verse 47. Sa pangalan ng Jesus, ang pangaral na yun. Amen pa ba? Hebrew 11, verse 17 hanggang 19. Alam ba si Job? Nung sa bukid si Job, nawala lahat ang ari-arian sa isang kisap mata lang. 10 anak na matay kasi ayaw kilalanin ng Diyos.
Kung hindi nagkasala doon si Job, kasi matibay ang kanyang pananalig sa Diyos. Hindi apektado ng pagsubok ang kanyang puso. Kasi ang kanyang relasyon sa Diyos ay matibay. Yung kanyang prayer ay prayerful. Hindi siya napiktuhan ng pagsubok. Hindi niya itinakwil ang Diyos. Bagos, sumamba pa siya sa Diyos. Si Abraham, punta naman tayo kay Abraham. Hebrew chapter 11, verse 17 hanggang 19. Nang subukin ng Diyos si Abraham, panampalataya din na nag-udyok sa kanya. Naialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos, na kay Isaac magmula ang maging lahi niya kasi dami ng bituin buhangin sa dagat. Naniwala siya na kayang bumuhay ng Diyos ng mga patay, kaya sa pataling kang pangusap, naibalik ka sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Amen? Naniwala siya kahit mamatay si Isaac, mabubuhay yun. Yan yung kanyang panampalataya, hindi siya distract ng pagsubok na yan. Sa Genesis 22, verse 15 hanggang 16, doon, nagsalita ang anghel sa kanya ng Diyos. Pagpalain kita, pagpalain ko ang lahi mo, at ang lahat ng bansa sa pamagitan ng iyong lahi ay pagpapalain. Kasi naging ama siya ng panampalataya dito sa lupa. Nakilala siya dahil sa kanyang panampalataya sa Diyos. Kapag ang ating relasyon sa Diyos ay matibay, hindi tayo maapektuhan ng pagsubok. Kapag matibay ang ating panalangin sa Diyos, hindi tayo maapektuhan ng pagsubok. Kasi balot tayo ng panalangin yung ating puso at isipan. Yun yung kapangyarihan ng panalangin. Kaya dapat lahat tayo maging buhay natin ang panalangin. Maging buhay din yung ating panampalataya. Kasi ang benepisyo ng panampalataya ay marami. Una, kaligtasan. Pangalawa, kagalingan. Himala. At marami pang iba. Tulad ng babaeng dinudugo, pinagaling sa kanyang panampalataya, tulad ni Jairo, binuhay ang kanyang anak dahil sa kanyang panampalataya. Amen po ba? Bago mo yung gagawin, ipinapakita ng panampalataya ang kasiguraduhan ng buhay. Amen po ba? Naapektuhan ba si Job? Naapektuhan ba si Abraham ng subukin? Hindi sila apektado kasi buong puso kanyang inalay si Isaac sa Diyos eh. Buong puso. Naihandog si Isaac kaisa-isang anak. Ngayong kay Isaac ipinangako ng Diyos na sa pagitan ni Isaac magmula ang kanyang lahi kasi dami ng bituin sa lahat buhangin sa dagat. Mahalaga ang panampalataya. Ang panalangin ko sa inyo, magkaroon ng sigla ang inyong panampalataya. Huwag mong tingnan yung baha, huwag mong tingnan yung tubig, huwag mong tingnan yung ulan. Amen? Kapag tiningnan mo yon, hindi ka makakausad. Yung problema, yung pagsubok. Pag tiningnan mo yon, sasakit ang ulo mo. Imbis na manalangin, punuin ang panalangin ng puso at isipan, problema iniisip mo. Ay yung kapayapaan na hindi kayang maabot ng tao. Sa pamagitan yan ng prayer. Pakipagrelasyon sa Diyos. Kasi ang Diyos ang ating proteksyon. Wala tayong ibang proteksyon, kundi ang Diyos. Puprotektahan niya ang ating puso at isipan kapag tayo may relasyon sa Kanya ng panalangin. Amen po ba? Gaano makalaki ang problema?
Gaano makalakas ang bagyo? Titila yan. Hindi manatili laging bagyo. Hindi lagi lahat ng tag-init, may tag-ulan din. Ibig sabihin lahat ng bagay ay lumilipas. Hindi permanente, hindi nanatili. Amen ba ba? Dapat ganun kabukas ang iyong kaisipan, ganun kabukas ang iyong puso. Ako may pagsubok ka mga hindi habang panahon may pagsubok. Hindi habang panahon may problema. Hindi habang panahon nagtitiis ka. Lahat po yan lilipas. Walang permanente dyan sa mga bagay na binanggit ko. Pero ang Diyos permanente. Handa siyang tulungan tayo sa lahat ng bagay na ating kinaharap na mga pagsubok. Amen po ba? Kasi ang Diyos tapat. Hindi man tayo tapat, siya ay tapat pa rin. Kaya lagi kang makinig ng pangangaral. Lagi kang magbasa ng Biblia. Lagi kang manalangin sa Diyos. Huwag mo ipanakaw sa demonyo ang iyong panampalataya. Kasi yun ang gustong kunin ng demonyo, yung ating panampalataya, pahinain tayo. Paalisin tayo doon sa focus natin sa Diyos. Pa-distract tayo. Amen ba ba? Yan ang gusto ng demonyo. At kung ayaw mo maniwala, maniwala ka na rin. Na mahalaga ang panampalataya at panalangin. Pinapractice yan. Hindi po yan nangyayari sa isang linggo, sa isang buwan lang. Maring bibilang ka ng taon. Maging authority, minsan, hindi po nangyari yan sa loob ng isang linggo, sa isang buwan. Minsan taon ang binibilang yan. Po ba, pinapractice yan. Amen po ba? I-practice mo lagi ang authority mo. I-practice mo lagi ang panalangin mo. I-practice mo lagi ang panampalataya mo. Amen. Kahit mahirap gawin mo. At kailangan mo mapaglagpasan yan. Yung mga hadlang na yan, nagawa ng laman. Kailangan malagpasan natin yan. Hindi ko yan ituturo sa inyo kung di ko nasubok. Subok ko na yung panalangin. Subok ko na yung panampalataya. Amen. Subok ko na yung authority. Hindi po yan nangyayari sa loob na ng isang linggo, isang buwan. Parang pagbabarbell yan. Magwo-workout. Hindi po nangyayari sa isang linggo, sa isang buwan, malakas ka na. Maring magbilang ka ng taon para lumakas ka. Amen. Hanggang makaya mo yung 30 kilos, 50 kilos, 100 kilos, 200 kilos. Pinapractice yan. Magtataka tayo na ibabat, kaya niyang buhatin yung 100 kilo, 200 kilo. Kasi practice yun. Pinapractice. Maging sa ating pinansa, di ba? Di ba inuuna natin si Lord? Pag inuuna mo si Lord, ibukod mo rin yung gastusin mo araw-araw. Mag-savings ka, hindi masama mag-savings. Huwag mo na mahalin ng pera. Kasi kasalanan yan. Parang 1 Timothy chapter 6, ang pag-ibig sa salapi, ugat ng kasalanan. Hindi po nangyayari sa isang linggo lang, sa isang buwan yung pagsisavings. Maaaring bibilang ka ng taon. Sa pagsisavings mo at may goal ka dapat doon sa savings mo. Amen mo ba? Maging habit mo na yun. Maging ugali mo na yun. Hindi masama ang mag-impok. Huwag mo lang ibigin yun. Huwag mo lang mahalin. Amen po ba? Kasi kasalanan sa Diyos na mahalin natin ang pera. Kasi hindi tayo mailigtas ng pera, hindi tayo mailigtas sa kayamanan. Ang Diyos lang ang tanging makapagliligtas sa atin. Mula sa kasalanan, sa maling buhay. Amen.
Ayun ang resulta ng panampalataya. Kasi hindi ka man makapanalangin kung wala kang panampalataya eh. Ang panampalataya pa nag-udyok sa'yo para manalangin na manalangin. Amen po ba mga kapatid? Ang panampalataya sa'yo mag-udyok pa lumapit sa Diyos. Kahit gaano man kahirap ng buhay, kaano man ang distraction na dumating sa buhay mo, panampalataya pa mag-udyok sa'yo para lumapit sa Diyos. Walang taong mahadlangan ng panampalataya. Hindi kayang hadlangan ang panampalataya. Amen. Kailangan pa ba mangusap sa inyo ang Diyos? Ang salita niya, nangungusap ito sa atin. Kaya pinapangaral ng pangalan ni Jesus. Upang lahat sumampalataya kay Kristo. Paano ka manampalataya kung walang nangangaral? Kaya nga may pangaral para sumampalataya tayo lahat kay Kristo. Para lahat tayo mapawalan sala. Romans chapter 5, verse 1 hanggang 2. At yung panampalataya yun, yung hahatian na ng kanyang kaluwalhatian pagdating ng huling araw ng pagbabalik ng Panginoon. Ephesians chapter 3, verse 20. Lagi pipiliin mo yung mga salita magpapalakas sa'yo. Sa Diyos, sa Kanya, na makagawa ng higit pa kaysa nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Amen. Ibig sabihin na sa Kanya, sa Diyos, na makagawa daw ng higit pa kaysa ating maaari nating hilingin. Kasi ang binibigay ng Diyos, higit pa sa ating hinihingi, higit pa sa ating iniisip, sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Yun yung kumilos doon sa babaeng dinudugo. Nung hawakan niya ang damit ng ramdam ni Lord, may lumabas na kapangyarihan sa Kanya. At yun ang dumaloy sa kanyang maalis yung kanyang karamdaman. Ramdam ng Lord ang ating panampalataya. Alam niya yun. Kahit nasa langit siya, tayo nasa lupa, alam na pa yun yung taong may totoong pananalig sa Kanya. Amen po ba? Alam niyo na pa yun sa pangitan ng Kanyang Espiritu na nanahan sa atin. Kaya binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos para wala tayong may tatago sa Kanya. Binigyan tayo ng isip at budhi para basahin niya ang ating isipan at budhi. Amen pa ba? Di ba may budhi tayo, may isipan tayo? Ang Diyos lang bigay niyan. Kaya nababasa ng Lord ang laman ng ating isipan at budhi. Alam niya ang iniisip ng matuwid, alam niya ang iniisip ng masama. Ay huwag niyo sabihin, hindi alam ng Diyos ang ginagawa niyo. Alam ng Diyos ang bawat ginagawa natin. Nababasa niya ang ating isip at puso. Di ba pag may conviction ka ng hulitpit, may hulitpit ka, naisip mo pala ang kasalanan. Sabi ng hulitpit, huwag mong gawin yung kasalanan niyan. Meron ka agad magbabala sa'yo. Ngunit kapag wala kang hulitpit, walang magpapaalala sa'yo tungkol sa kasalanan. Kaya tuloy-tuloy ang paggawa ng kasalanan. Kasi walang hulitpit ang isang tao. Amen? Panay ang sigarilyo na, panay ang inom niya. Panay ang sugal niya. Kasi walang hulitpit, walang kumukumbik sa kanya eh. Amen po ba? Kahit alam niya ang kasalanan, walang kumbiksyon. Walang nagpapaalala sa kanya na ang katawan niya ay templo ng Diyos. At ito'y tinubos ng mahalagang bagay, ng dugo ni Kristo. At ang katawang ito dapat ginagamit sa pagpaparangal sa Diyos. Parangalan mo ang Diyos sa pamagitan ng iyong katawan. Huwag mong sirain ang katawan mo kasi sisingilin ka ng Diyos pagdating ng huling araw. Pagbabayaran mo, bakit sinisira mo ang kanyang katawan? Templo niya. Amen po ba? Saan mabasa? 1 Corinto chapter 6, verse 19 hanggang 20.
Unang Korinto chapter 3, verse 16. Tayong lahat ay templo ng Holy Ghost. Templo tayo ng banal na Espiritu, nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Alam mo ang kasalanan. Alam mo ang katuwiran ng Diyos. Na sinasabi sa iyo ng Espiritu ng Diyos, yung kasalanan, katuwiran, at paghatol ng Diyos. Amen po ba? Ipaalala yan sa iyo ng banal na Espiritu. Ingatan yung Holy Spirit. Kasi yan yung tatak natin. Lahat ng ligtas, lahat ng manampalataya, tinataka ng Holy Spirit. Ulit-ulit ko yan. Ephesians chapter 1, verse 13, verse 14. Ephesians chapter 4, verse 30. Ay ang Holy Spirit na yan, yung tatak natin bilang mga manampalataya. Pagdating ng Panginoon, matutubos tayo dahil sa Holy Spirit na yan. Yun yung palatandaan ng Diyos sa atin na tayo kanyang pag-aari. Amen po ba? Tayong mga tao, mabilis matukso, mabilis madaya. Isang kisap mata lang nadaya ka na. Dahil sa kahinaan ng tao. Amen po ba? Dahil sa kahinaan ng tao, ang tao mabilis matukso, mabilis madaya ng diablo. Kaya tayo laging humingi ng tawad sa Diyos. Hindi tayo katulad ng naligtas ka, hindi ka na humingi ng tawad sa Diyos. Paano yung kasalanan mong ginawa mo? Eh di, yun yung maghahari sa'yo. Kasi hindi mo hihingi ng tawad sa Diyos sa kasalanan mo. Amen. Lahat ng tao ay makasalanan. Ito pa isa sa benepisyo, Galatians chapter 3, verse 13, verse 14. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan upang ang mga pagpalang ipangako ng Diyos kay Abraham, kamta ng mga hintil. Tayo hintil, tayo hindi tayo Hudyo. Tayo mga hintil na makasalanan, nagbalik loob sa Panginoon, nagsisi, tinanggap si Kristo bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Kaya tayo hintil, na-save tayo. Dahil sa ating panampalataya kay Jesus Christ. Amen po ba? Hintil tayo. Dati hindi tayo kabilang sa bahay ng Diyos. Malayo tayo dapat sa Diyos. Di ba yung humayo mga ragad? Sabi na pa, huwag kayo pumunta sa mga hintil, sa mga Samaritan. Sa mga walang tupan Israel na kayo pumunta. Ibig sabihin sa mga lahi lang ni Abraham, sa mga Hudyo. Dahil tinanggihan ng mga Hudyo si Kristo, dinala sa atin yung magandang balita. Ibig sabihin ng magandang balita, ito yung gospel. Si Christ na pa ako sa krus, pinatay, nilibing, muling nabuhay. Yun yung gospel, yun yung magandang balita. Si Kristo, namatay at muling nabuhay mula sa mga patay. Yun yung magandang balita. Yun yung gospel. Amen po ba? Kung hindi siya nabuhay sa mga patay, hindi magandang balita. Yung kaya lang nabuhay sa mga patay, kaya magandang balita. Lahat ng nanalig sa Kanya ay muli ding bubuhay ng Diyos. Kasi siya unang binuhay ng Diyos para maging sampol na may muling pagkabuhay sa mga patay. Nilibing siya. Pagdating ng 3 araw, binuhay siya ng Diyos. Ayun nakasulat sa Roma 10, verse 9, ako ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon. Buong puso kang sasampalataya sa Kanya, maliligtas ka. Buong puso kang sasampalataya sa Kanya, maliligtas ka. Paniwalaan mo siya muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Amen po ba? Yun yung assurance natin mga kapatid. Yung panampalataya. Maging yung blessing na pangako Diyos kay Abraham sa mga hintil. Sa pamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus, matanggap. Ganon din ang Holy Spirit na pangako. Matatanggap din sa pamagitan ng pananalig sa Panginoon. Package yan. Amen po ba? Maraming benepisyo ang panampalataya. Una, pinawalan sala tayo. Sa pamagitan ng panampalataya, Romans chapter 5, verse 1, verse 2. At makahati ng kanyang kalwalhatian.
Pangalawa, ang pagpagaling at pagbuhay sa patay. Sa pamagitan ng pananampalataya. Maging yung pagpapala. Pag pinagpala ka ng Diyos, huwag kang magmalaki. Kami mga lingkod ng Diyos, binibigay namin ang buhay namin sa inyo. Yung pangangaral, yung suporta, lahat. Po kayo naman na pinagkalooban para magsuporta sa gawain ng Diyos. Pwede kayong mag-savings. At ang pagsisavings, hindi po nangyayari sa loob ng isang linggo lang, sa loob ng isang taon ang bibilangan yan. At dapat may goal ka doon sa savings mo. Dapat kaya ka nagsisaving kasi may target ka. Amen po ba? Kung ano man yung gusto mong gawin doon sa savings mo, pwede mong gawin yun. Basta't unahin mo lang lagi ang Diyos. Pag binigay mo ang para sa Diyos, wala ka kasalanan doon. Kasi ang sa Diyos ay sa Diyos, ang sa tao ay sa tao. Matthew 22 verse 21. Amen po ba? Ay, imbis na mag-inisip tayo ng problema, mapasok yung takot, pag-alinlangan, mapuno tayo ng pagkarindi. Punuin natin ang ating mga isip at puso ng panalangin. Kahit ano mang ginagawa mo, mag-pray ka. Mag-pray ka na mag-pray. Manalangin ka na manalangin sa Diyos. Kasi ang panalangin, yun ang proteksyon sa ating puso at isipan. Nagawa niyo ba yun? Para hindi makapasok ang pagkabalisa sa atin. Kasi lagi ang pagkabalisa na yan, umiiral yan. Kapag pinukos mo yung isip sa mga problema, sa mga pagsubok. Kasi lahat naman tayo sinusubok eh. Wala namang absuelto sa pagsubok eh. Kaya nga kami ay matagal na naglilingkod sa Diyos. At sa 24 years na, may pagsubok pa rin. Mula nung maligtas niya, kasi hindi naman agad naging pastor. Nagsimula sa pag-upo, pagkinig. Amen po ba? Akala niyo pagtawag sa'yo, pastor ka agad? Hindi ganun yun. Bibilang ka ng mga taon doon. Maramdaman mo yung pagkatawag sa'yo ng Diyos. Kasi kung saan ka ginaganahan, saan ka masaya, saan ka magalak, yun yung pagkatawag sa'yo ng Diyos. Kahit mahirap pa sa iba, magalak ka. Kasi yun yung pagkatawag sa'yo ng Diyos, doon ka sinusuportahan ng Panginoon sa calling mo. Di ba, yung iba, kahit mahirap, tulad ng Macedonia, chapter 8, Palang Korinto, chapter 8, kahit mahirap silang simbahan, yung kahirapan, matinding pagsubok sana. Ngunit nilaan nila ang sarili sa Diyos, inaalay nila ang buhay nila sa Diyos, sa mga lingkod ng Diyos. Kaya, sila ay nagkaroon ng masaganang pamuhay. Una yung pananampalataya. Pangalawa yung pagpapahayag ng salita. Pangtatlo yung kaalaman. Pang-apat yung kasipagan. At yung panglima, yung pag-ibig sa mga lingkod ng Diyos. Yun yung karakter ng Macedonia, kahit mahirap. Hindi mas na mayaman eh. Hindi ka pwede maging mayaman para magbigay lang. Kailangan may puso tayo tulad ng puso ng Panginoon. Amen po ba? Salamat sa Diyos. Nakita yung mga benepisyo ng pananampalataya. Una, Roma 5, verse 1-2. Napawalan sala tayo dahil sa pananampalataya. Mangalawa, pinagaling yung babaeng dinudugo ng 12 years. At kasama yung himala doon yung pagbuhay sa anak ni Jairo na 12 years.
Amen po ba? Ay maranasan natin yung pagpawala sala pag may panampalataya tayo kay Jesus Christ. Maranasan natin kagalingan kapag mayroon tayong panampalataya kay Jesus Christ. Maranasan natin yung mga himala kapag may panampalataya tayo kay Jesus Christ. Maranasan natin yung mga blessing, pagpapala na pangako ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng panampalataya. At ang Holy Spirit, ma-receive natin sa pamamagitan ng panampalataya. I-desire nyo. Walang taong may desire na hindi binibigay ng Diyos o ninanais o hinahangad. Pag hinangad mo ang Holy Spirit, matatanggap mo yan. Amen? Ang problema sa atin, hindi natin hinahangad o hindi natin desire. Ibig sabihin ng desire, hangarin mo, naisin mo. Kasi tatak yun. Lahat ng save, lahat ng ligtas, lahat ng believer, tinatakan. Pagbalik ni Christ, alam niya kung sino sa kanya kasi may tataka. Ito yung kanyang espiritu. Nagpapatibay na tayo matutubos pagdating ng huling araw. Sinabi ko na sa inyo ang chapter, sa verse, Ephesians chapter 1, verse 13, verse 14. Ephesians chapter 4, verse 13. Magbasa kasi kayo sa salita ng Diyos pa lumago kayo. Kahit isang chapter lang, araw-araw. Manalangin ka araw-araw at gabi para tumibay ang iyong pananalig sa Panginoon. Amen po ba? Kaya may mga taong mahina lagi. Kasi kulang sa prayer. Maging buhay natin ang prayer. Amen po ba? Laging magpalinis ng ating isip at puso sa dugo ni Jesus. 1 Peter chapter 1 verse 2. Pinili tayo ng Diyos, pinaging banal ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ito magtuturo sa ating pasumunod kay Kristo Jesus. At tuloy na magsasabi na, linisin tayo ng dugo ni Jesus. Mata, isip, puso. Lagi niyo ipalinis sa Panginoon. Kamay niyo ipalinis lagi sa Panginoon. Yan ang gawain ng Holy Spirit. Pabanalin tayo. Ito sa atin ang salita ni Kristo. Ito sa atin na tayo linisin ang dugo ni Jesus. Yan yung gawain ng Holy Spirit. Amen po ba? Yan po yung pinakamahalaga doon. Na pag gumagawa ka ng kasalanan, sasabihin sa Holy Spirit, kasi ang Holy Spirit, preno natin yan. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawing sirain ang katawan ng Diyos. Templo ng Diyos. Amen? Ingatan niyo ang inyong katawan. Kasi hindi niyo pag-aari yan, yan pag-aari ng Diyos. Tinubos siya ng malaking halaga ng dugo ni Kristo. Nagsakripisyo siya para sa atin. Huwag niyo abusuhin ang inyong katawan. Lagi dapat banal ang katawan. Kasi may tatlong kalagayan ng tao. Spirit, kaluluwa at katawan. Thessalonians chapter 5:23. Dapat yung tatlong yan, banal na nga sa pagbalik ng Panginoon. Espiritu, kaluluwa at katawan. Kapag malakas ang laman, hatak ang kaluluwa papunta sa kapahamakan. Dapat maging malakas ang espiritu natin. Kasi namatay din yung espiritu na yun. Ang tao may espiritu, namatay. Dahil sa kasalanan. Kaya kapag dumapo sa atin ang espiritu ng Diyos, nabubuhay yan. Nakukontak lahat ng bagay kapag may espiritu ng Diyos na bumawa sa iyo. May nagpapaalala sa iyo na kasalanan ay kasalanan at may kaparusahan ng kasalanan. At pagbabayaan mo ang iyong kasalanan sa harapan ng Diyos. Romans 6:23. Ang kabayan ng kasalanan, kamatayan.
Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos, buhay na wala hanggan sa Panginoon Kristo Jesus. Ang kabayan ng kasalanan, kamatayan. Ang kabayan ng kasalanan, kamatayan. Pagbabayaran mo ang iyong kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos, buhay na wala hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ating Panginoon. Walang bayad dun, sasampalataya ka lang sa Kanya. Hindi binabayaran ang kaligtasan, hindi binabayaran ang panampalataya. Sasampalataya ka lang kay Jesus Christ, ligtas ka. Basta totoong panampalataya, ligtas ka. Tapat na panampalataya, ligtas ka. Amen po ba? Amen. Say amen. Salamat sa Panginoon sa mga ito. Nawa, may natutunan kayo. Nawa ang Espiritu ng Diyos pangusap sa atin. Gumawa ang banal ng Espiritu sa ating buhay. Doon sa manakinig sa palibot natin, doon sa nakinig sa YouTube, sa Facebook, sa Internet, ang dalangin ko, pagpalain kayo ng Diyos. At sa kabuuan ng ministry ito, sa loob ng ministry, pagpalain kayo ng Diyos. Tandaan niyo yung mga chapter at saka verse na siyang magpapalakas na inyong mga espiritual na buhay. Huwag mo ipaagaw sa diablo ang iyong panampalataya. Huwag mo ipaagaw sa diablo ang iyong pananangin. Dahil pag naagaw ng diablo yan, patay kang bata ka. Magbabackslide ka. At walang backslider na papasok sa langit. Maging sa ating mga pagtatanim. Ang nagtatanim ng kaunti, mag-ani ng kaunti. Ang nagtatanim ng marami, mag-ani ng marami. Dapat paniwalaan mo yun. Ang pagtatanim hindi agad nangyayari sa isang linggo, sa isang buwan. Maibibilang ka ng taon sa iyong pagtanim. Inaalagaan yan. Dinidiligan yan. Hindi po sa pagtatanim lang. Ang pagtatanim, dinidiligan, inaalagaan, binabantayan. Kung gusto magbunga yung iyong tinanim na maraming bunga, alagaan mo, diligan mo. Hindi po yan nangyayari sa isang linggo lang, sa isang buwan lang. Yung pananim nga, 3 buwan bago mag-ani. Yung ibang pananim, taon pa. Ganun po ang pagtatanim, mga kapatid. Hindi po instant. May proseso tayong gagawin. Pag nagtanim ka, diligan mo, alagaan mo. Kung gusto mo magbunga, itinanim mo na maraming bunga, diligan mo, alagaan mo, bantayan mo sa pamamagitan ng prayer. Amen po ba? Huwag yung hindi ka pa nga nakapagtatanim, tisod ka na. Ano ba naman yan? Puro na lang pagtatanim. Yan ang sinasabi ng Bible. Magtanim ka ng marami para mag-ani ka ng marami. Mas kapanipaniwala ang salita ng Diyos kaysa sa iyo na tisod. Amen po ba? Subukan mo muna ang magtanim ng marami. Ang Diyos din nagbigay ng maraming tinapay, maraming bini. Parang Korinto, chapter 9, verse 10, verse 11. I-pray natin na dumami ang ating tinapay, dumami ang ating bini, para marami tayong mapakain, marami tayong maitanim. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo, sa mga ito. Bago natin tanggapin ang mga pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, ako po'y manalangin. Kasi, alam ba, yung hindi pagpapatawad ay malaking kasalanan sa Diyos. Sa pagpapatawad natin, hindi ang pinatawad natin ang magbebenepisyo. Kundi tayo mismo ang nagpapatawad. Ang tunay na magbenepisyo ng kapayapaan at kagalakan. Hindi yung pinatawad mo.
para maging malinis tayo. Walang sagabal. Tayo po ay